legendary prophet na kinain ng isang isda na ang pangalan ay si Jonah. Actually, yung kwento po ni Jonah sa Biblia, maiksi lamang, 4 chapters, 48 verses, pero punong-puno ng nuggets of truth na pwede ho nating matutunan, especially on the subject of obedience. Si Jonah po mga kapatid, although he was a prophet and a prophet was supposed to say what God wants him to say, pero si Jonah po bilang propeta was not known for what he said. He was known for what he did. Hindi nakilala si Jonah sa kanyang pre-prophesy. Hindi nakilala si Jonah sa kanyang sinabi. Nakilala si Jonah sa kanyang pagsuway at sa ginawa niyang pagtakbo sa harapan ng ating Panginoon. In case you are not familiar with this story, itong si Jonah ay binigyan ng Lord ng assignment na mag-preach sa isang city na ang pangalan ay Nineveh. But unfortunately, dahil sa kanyang puso, nagalit din sa Nineveh, tumakbo siya at umiwas sa assignment na pinapagawa ng Panginoon. Nag-awol si Jonah, absent without leave. Kaya itong si Jonah ay tinagurian din pong missing prophet. Si Jonah ay tinawag din pong runaway prophet. Kasi nung na-receive niya ang salita ng Panginoon, nung na-receive niya ang assignment ng Panginoon, imbis na sumunod, tumakbo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba si Jonah? Amen? Ang sabi ng verse 1, balikan po natin, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. So obviously in verse 1, kitang-kita ho natin na na-receive ni Jonah ang salita mula sa ating Panginoon. Isang magandang paalala din po sa atin mga kapatid na ang Diyos po natin is a God who speaks. At naniniwala po ako, God will speak to you if you will make yourself available for Him. At naniniwala ko ang Diyos nagsasalita, but the bigger question should be, tayo ba ay nakikinig sa Panginoon? Naniniwala ko lahat po tayo may purpose. Kung ang ventilador nga po may purpose na mag-circulate ng hangin, ibig po ba sabihin mas may purpose pa ang ventilador kaysa sa atin? I don't think so. Lahat po tayo may purpose ang Panginoon. Every one of us are called for a certain and specific assignment and a purpose. So the problem is not nagsasalita ba ang Panginoon? Ang problem is, are we even listening? Ang sabi ng verse 2 mga kapatid, ang instruction ng Panginoon kay Jonah, go to the city of Nineveh and preach against it because its wickedness had come up before me. So ang instruction ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa syudad na yon, may kasalanan ng syudad at ikaw ang magpaalala sa kanila na kailangan nilang magsisi sa harapan ng ating Panginoon. You are to preach against it. In fact, ang message ni Jonah ay mas maiksi pa sa message ko today. Kasi ang pinapasabi lang ng Panginoon kay Jonah, in 40 days, wawasakin ng Lord ang city of Nineveh kung sila ay hindi magre-repent. So sinasabi ng ating Panginoon kay Jonah, sabihin mo sa Nineveh, either they will turn to God or I will burn them and destroy them. So turn or burn, it's your choice. Si Jonah ang nagsilbing wake-up call. Si Jonah ang nagsilbing alarm clock ng nation o ng city of Nineveh at ang kanyang mission, mag-preach ng repentance sa entire city of Nineveh. Pero ang sabi ng verse 3, here you go, fasten your seatbelt, verse 3, but Jonah, instead of following the Lord, he ran away. May kilala ho ba kayong ganyan mga kapatid? Imbis na tumakbo, imbis na sumunod, tumakbo. Katulad ni Jonah, marami po sa atin are struggling to obey the Lord. 2 weeks ago, I started a message called Obey Anyway because naniniwala ako na tayo po ay tinawag ng Lord hindi para maging OA, Obey Anyway, kundi tinawag tayo ng ating Panginoon na sundin ang ating Panginoon sa anumang circumstance at pagsubok ng ating buhay. We were called to obey. And when you obey, there is blessing in your obedience. Everybody say blessing. Everybody say obedience. May pagpapala ang pagsunod. Pero si Jonah, imbis na sumunod, imbis na piliin ang blessing, pinili niya na tumakbo palayo sa Diyos. In fact, I find it fascinating na yung pangalang Jonah, kapag translate mo, is actually kalapate. Parang bagay sa kanya, no? Yung kalapating lumilipad. And then he flew away from his calling. He flew away from his assignment. And in fact, si Jonah, na son of Amittai, Amittai is actually a Hebrew word for truth. And he ran away from truth. This is a good picture, a good reminder for all of us na tayo ay tinatawag ng Panginoon palapit sa truth, hindi palayo sa truth. Hindi tayo tinawag ng Lord palayo sa assignment natin, kundi palapit sa assignment natin. Hindi ho kasi porket exposed tayo sa biblical truth, may guarantee ng godly life. Si Jonah nga, propeta na eh. Tama? Pero pinili pa rin niyang tumakbo palayo sa Panginoon. Bakit?
Si Jonah po ay tinatawag ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Now, ang Nineveh po, mga kapatid, is actually a capital of Assyria. It is now present-day Iraq. Okay? Ang Nineveh, mga kapatid, is great in wealth, was great in wealth. It was great in power, great in dominion. But unfortunately, kahit ito'y mayaman, powerful, filled with dominion, ang Nineveh back in the day ay kilala rin po sa pagiging barbaric. Halang ang kaluluwa ng mga taong nakatira dito. In fact, yung kanilang mga kaaway, tinotorture nila, pinuputol ang kanilang mga kamay, tinutuklap yung kanilang mga ilong, yung mga tenga nila tinataga, sinusunog nila ng buhay ang kanilang mga kaaway, pinupunit yung labi ng kanilang mga kaaway, at pupugutan nila ng ulo ang kanilang mga kaaway at gagawa ng pyramid out of it. They were barbaric. No wonder si Jonah, sabi niya, wala nang chance ang magbago ang mga tao rito. Ba't pa ako magpipreach ng repentance sa mga barbaric na community? Napansin niyo ba, mga kapatid, na ang Diyos natin ay may habit na utusan tayo na pumunta sa bagay na hindi natin gustong puntahan? O let me repeat, napansin niyo po ba ang ating Panginoon ay may habit na papuntahin ka sa isang lugar na ayaw mong puntahan para gawin yung bagay na hindi mo gustong gawin? And si Jonah, pinapapunta siya sa isang bansa na nanakit sa kanilang bansa, mag-preach ng repentance sa bansa na barbaric, na sa kanyang pananaw siguro'y wala nang tsansa, okay, na magbago, na sa kanyang pananaw hindi deserve ng mercy and grace ng Panginoon. That's why he ran away. Katulad ni Jonah, I believe many of us are running away from something. So let me ask you a question, what are you running away from? Ano yung mga bagay na tinatakbuhan mo? Are you running away from a responsibility? Are you running away from a consequences? Because hindi ko tayo nag-iisa. Hindi si Jonah nag-iisa rather, kasi tayo man, at some point, meron tayong mga bagay na tinakbuhan. Yung pastor po mismo nasa harap ninyo, 3 taong kong tinakbuhan yung calling ko ng pagpapastor. Si Moses, sinubukan niyang takbuhan ang pagtawag ng Panginoon, pero kahit na gusto niyang tumakas, he obeyed anyway. Si Jeremiah, kahit gusto niyang tumakas, he obeyed anyway. Si Jonah lang po yung malakas ang loob, na nung ginusto niyang tumakas, tinuluyan talaga niya. May kilala ho ba kayong mga Jonah sa inyong buhay, mga kapatid, na hindi lang nila gustong tumakas, tumakas talaga sila? Kasi nga naman, bakit papagawin ng Panginoon sa akin yung bagay na hindi ko gustong gawin at tatawagin niya ako sa isang lugar na hindi ko gustong puntahan? Ano yun, na-realize ko, mga kapatid, na minsan talaga tatawagin ka ng Lord sa isang lugar na hindi mo gustong puntahan at gawin yung hindi mo gustong gawin para matuto kang magtiwala sa Kanya. Amen? Naniniwala ako that it's God's objective for you to hold on and trust the source, our Lord. Ginagamit ng Panginoon yung mga uncomfortable circumstance to, in essence, force you out and get you out of your comfort zone. He is teaching you to lean on Him. Marami siguro sa inyong hindi maniniwala, pero hindi ko inakala na one day gagamitin ako ng Panginoon to preach His Word. Nanginginig ang kamay ko kapag nagpipreach ako. Hindi ko kaya magsalita more than 5 minutes. But God has been good, showed me His grace and His mercy. Yung kulang ko, pinunan ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong nakakakilala sa akin mula nung bata pa ako hanggang ngayon, maaaring tumatakbo sa kaisipan nila, si Stephen, hindi naman yan masyadong smart, hindi naman yan masyadong talented, hindi naman yan masyadong anointed. Totoo po yan. I'm not that smart, I'm not that talented, I'm not that gifted, but there is something in me that God placed. May nilagay ang Panginoon sa aking puso para ma-realize ko, it's not me. It is the Lord. I believe as well na ikaw man ay nilagyan ng Diyos ng gift, ng potential, ng calling, ng assignment na marirealize mong pag ginawa mo at sinunod mo, magugulat ka sa mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa iyo na hindi mo kayang gawin on your own. Hallelujah. I'm preaching myself happy. Glory to God. He ran away. Saan siya papunta, mga kapatid? In Tarshish. Verse 3 again. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. So ginawa niya, pumunta siya ng Joppa para mag-travel. Pagdating niya sa Joppa, may mga bangka. Sabi ng scripture, balik mo anak, he found a ship bound for that port. Saan yung port na yun na gusto niyang puntahan? Tarshish. And that is the exact place as well kung saan papunta ng Nineveh. Now, kung hindi po ninyo alam ang geography nung ancient time, nung panahon ni Jonah, yung Joppa po nasa ilalim, pag pumunta ka pa kanan or east, mapupunta ka sa Nineveh. Pag pumunta ka ng west, mapupunta ka sa Tarshish. Pero ito yung interesting. Pagka pumunta ka sa kanan, 500 kilometers lang ang Nineveh. Pero pag pumunta siya ng Tarshish, 5,500 kilometers ang Tarshish. Kung susundin niya ang Panginoon, mas maiksi yung biyahe. Kung susuway siya sa Panginoon, mas mahaba ang biyahe. Napansin niyo ba, mga kapatid, na kapag ka may ginawa ang Diyos sa buhay mo, pag may instruction ng Panginoon sa iyo, magpo-provide siya ng transportation para makapunta ka sa Nineveh mo? Correct?
Yes, pag sumunod ka, magpo-provide ang Diyos. Where God guides, He will provide. Come on now. Amen? Na kapag inutusan ka ng Lord to do something, hindi mo kaya, but God will supply words into your mouth. God will supply blessings or talents or giftings na hindi mo inakalang meron ka kasi magsusupply ang Diyos sa'yo pag sumunod ka. Pero alam nyo rin po ba, na kahit sa pagsuway, bibigyan ka rin ni Satan ng pamasahe at transportation to make it to the other side. Kung ang pagsunod may provision, si Satan din gagawa ng paraan, mga kapatid, for you to run away from him. Magpo-provide si Satan ng transportation para makasunod. Napansin nyo ba yun, mga kapatid? Na kapag sumusunod ka sa Panginoon, He will provide for you. Pero kapag sumusuway ka sa Panginoon, kahit malayo, kahit mahirap, kahit gagastos ka, okay lang. Basta makasuway ka. In fact, yung Tarshish, ang pinakamalayong pwedeng puntahan nila back in the day. So pumunta siya sa pinakamalayong lugar na pwede niyang puntahan para tumakas sa Diyos as if naman na hindi siya mahahabol ng ating Panginoon. Kasi alam niyo, mga kapatid, naniniwala ko marami sa atin ang nasa crossroad ng dalawang option at dalawang choices. Susunod ba ako o hindi? Tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon to continue to obey the Lord. Na kahit na sa pagsuway, may bangka rin na available. Pero hindi porket available papunta sa destination na gustong pagdalhan sa iyo ng ating Panginoon. Because even if you want to run away from the Lord, Satan loves to provide a transportation. There's always a boat, a transportation going in the wrong direction, but it will not lead you to your destination. Kahit na nakahanda na yung bangka papunta ng Tarshish, hindi ibig sabihin nun na yun yung tamang bangka na dapat sakyan ni Jonah. Tahimik yung katabi mo. Bakit, mga kapatid? Laging may option, pero hindi porket maraming option, maraming daan. Posibleng maraming option, pero iisa lang po ang daan. Pagsuko, pagsunod. Kailangan nating isuko ang ating sarili kasi laging may bangkang nag-aantay. Laging may offer na nag-aantay. May approved na visa. Dalawang kumpanyang tumanggap sa iyo. Pero the main question should be, Lord, where do you want me to go? Hindi porke kasi may offer, kalooban ng Panginoon. Kasi kahit magnanakaw, nananalangin din siguro sa Panginoon. Lord, sana hindi po ako mahuli. Lord, gutom na po ako. Lord, mag-provide ka po ng blessing. Tapos may wallet na nahulog. Lord, marami pong salamat. This is an answered prayer. Pero hindi porket may wallet sa harap mo, answered prayer yon. So hindi lahat ng bangka sa harap natin, sagot ng Diyos. Hindi lahat ng opportunity, blessing mula sa Kanya. Hindi lahat ng option na nasa harap natin ay galing sa Diyos. Hindi porket ready, yun ang daan. The ready way is not always the right way. He found the ship, bound for that port. Tignan nyo ginawa niya. After paying the fare, so nagbayad siya. Hindi papuntang Nineveh. Alam nyo, kung nagbayad siya ng pamasahe papuntang Nineveh, dahil mas malapit yung Nineveh, mas mura yun. Tama? So kung susunod siya, magbabayad siya. Pero nung sumuway siya, mas malaki ang kanyang binayaran. Why? There is a cost of following Jesus. Pag sumunod ka, may sacrifice. Sino sa inyo gusto magkaroon ng next level living? Na gusto ninyo na yung remaining months of this year will be better than the previous months of this year. So ibig sabihin, nagde-desire kayo ng next level living. Pero ang next level living, most of the time requires next level sacrifice. May mga blessings sa buhay mo na hindi mo makukuha kahit i-prepare ng Panginoon if you will settle for this level. May mga blessings sa buhay mo na pang next level. At yung blessing ng next level usually requires next level of commitment, next level of sacrifice, next level of dedication. You're going to pay the fare. Pero anong ginawa niya? Nagbayad siya, mga kapatid. Ano sabi ng scripture? He went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ang Tarshish ay 5 times na mas malayo sa talagang dapat niyang puntahan. Mas mahal ang pamasahe. Mas matagal ang biyahe. Bakit? Kasi madalas ang disobedience will cost you more. Ang pagsuway, maglilikha ng confusion sa buhay mo. Ang pagsuway, maglilikha ng conflict, ng loss, ng pain, ng regret. In fact, if you think about it, based on the logical sense of what we are studying, mas magastos pang sumuway kaysa sumunod. Mas marami ka pang effort na ibibigay sa pagsuway kaysa sumunod. Kung nag-serve ka, hindi mo na kailangan ano mas mahirap? Mag-serve o magbingi-bingihan? Sino sa inyo agree, mas madali pang mag-link up kaysa tumakas? Sa totoo lang, di ba? Kasi pag nag-link up ka, uupo ka lang. Pero kung tatakas ka, last song pa lang, tumatakas ka na kagad.
Di ba? Hindi pa tapos yung sabi, kailangan tumakas na tayo. Baka habulin ako ng link up group leader. Hindi ko nga alam kung sino ito, para mga agent yata ito. Inaalok ko ng house and lot. Nagkalat sila dyan sa labas. Kailangan magtago tayo. Dadaan ka sa fire exit. Dadaan ka sa hindi mo naman dapat daanan kasi mas ma-effort, mas magastos ang pagsuway kaysa pagsunod. Sa totoo lang po, mas madaling kalaban si Satan kaysa kalaban ng Diyos. It's your choice. Kasi tingnan nyo to, no? Kapag kalaban mo si Satan, tutulungan ka ng Diyos. Pero kapag kalaban mo ang Diyos, sinong tutulong sa'yo? Kaya may kausap ako, parang hirap na hirap sila makapenetrate, hirap sila sa breakthrough, hirap sila sa miracle. They want the miracle, but they don't position themselves for the miracle. Alam niyo, ang tunay na next level blessing and next level living, hindi lang yung mag-expect ka ng milagro. Ang Diyos kaya mag-perform ng milagro. Ang tanong, nakapwesto ka ba? Nakaposition ka ba doon sa miracle? Kasi kung papunta ka ng Tarshish, don't expect supernatural provision. Although God is gracious, He might provide one. Ang guarantee ito, when you obey, there is blessing. When you obey, God will open the way. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ano man ang bagay na kulang sa iyo na pinapadagdag ng Diyos, o anumang bagay na meron ka na pinapabawas ng Diyos, anumang bagay na sinasabi ng Panginoon na puntahan mo, kausapin mo, sino mang tao ang sinasabi ng Panginoon, sharean mo ng gospel, anumang event, anumang training na sinasabi ng Panginoon, mag-enroll ka, whatever it is that God is commanding you to do, He's going to provide the resources, the wisdom that you will need. Kasi kakampi mo siya. Sa totoo lang, God will require what is not easy to do. Napansin niyo ba mga kapatid? Na ang requirement minsan na gustong pagawa ng Panginoon sa atin, parang ang hirap on our own. And I believe that is intentional. Na talagang sinasadya minsan ng Panginoon na yung pinapagawa niya sa iyo, hindi mo kaya. Sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon, maybe you are visiting from other churches. Napansin niyo ba na kapag na yung vision, laging mas malaki sa wallet? Pag may vision na nilagay ang Panginoon sa iyo, laging kulang yung budget mo para doon. Intentional si Lord doon. Kasi kapag lahat ng vision kaya mong punan, hindi ka na magtitiwala sa Diyos eh. Pero minsan iaalaw ng Diyos na i-calculate mo parang kulang para matuto tayo magtiwala sa Panginoon, para matest yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, para ma-realize natin this is not about me. This is all about the God that I serve. This Christian thing, sino sa inyo makakapag-testify, ang pagiging Kristiyano hindi madali? Hindi na nga madaling mabuhay, hindi pa madaling maging Kristiyano. Ano na ba talaga? Pambihera. Hindi mo madali maging Kristiyano, right? Hindi rin mo madaling sumunod. Pero at least, subukan mo man lang. Kasi mahirap naman yung hindi mo nga sinubukan. Ayoko niyan. Hindi naman totoo yung sinasabi na yan. Tignan niyo si Jonah. Nung pumunta siya ng Tarshish, hindi niya nga sinubukan pumunta muna ng Nineveh na mas malapit eh. Parang minsan, halimbawa, nung pumunta siya ng Nineveh, nasa gitna na siya, parang maalon dito, sa kabila na lang tayo. At least sinubukan niya. Pero may mga kilala ba kayo? Yung mga absent dito, may mga kilala ho ba kayo, mga kapatid? Na hindi nila ginawa, hindi dahil mahirap, hindi dahil hindi effective, pero kaya hindi nila ginawa, kasi hindi naman talaga nila nasubukan in the first place. Kasi ang challenge lang naman ng Panginoon, give your tithes, or bring your tithes and offering into the storehouse, and God will open the floodgates of heaven. Yun yung mga klase ng command na hindi mo mararanasan hanggat di mo sinusubukan. So bago tayo maging negative, reactive, at pessimist, at skeptical sa concept ng generosity, at least subukan mo. Because lahat ng sumubok, naranasang totoo. Because the Word of God always works. And many of us did not even try. Hindi naman totoo yung Bible, pero hindi niya binasa. Hindi naman totoong nag-work ang prayer, pero hindi naman nanalangin. Hindi naman nababago ang buhay ko sa pa-church na yan, pero hindi naman sinubukan magsimba. At least try mo naman mag-amen habang nagpipreach yung pastor. At least man lang subukan mo magtaas ng kamay habang nag-worship. Hindi ko maramdaman ng Panginoon. At least you try. At least subukan mo. At least subukan mo mag-testify ng kabutihan ng Panginoon. At least subukan mong i-share ang gospel of Jesus Christ sa ka-office mate mo. At least try. Pastor, no. You only live once. I'm gonna enjoy my life, sure. But don't expect the blessings that God has promised when you don't follow Him. Kasi naniniwala ako mga kapatid, you cannot keep running away from the Lord. Hindi mo masusustain yung pagtakas mo, maniwala ka sa akin. Hindi mo masusustain yan. Amen? You cannot keep running away. You cannot keep on evading responsibility. Hindi mo masusustain na iwasan ang pagtawag mo. Hindi mo laging matatakasan ang paglilingkod. Hindi mo laging matatakasan ang forgiveness. Come on, somebody. Hindi mo laging matatakasan ang pag-i-invite na sa ang reconciliation.
Because you know what? Your obedience affects you and other people, and your disobedience affects you and other people too. Nung sumubay si Jonah, kung pumunta siya ng Nineveh, wala sanang bagyo na papunta ng Tarshish. Tahimik yung mga taong papuntang Tarshish. Excited sila na binook nila yung ticket nila papuntang Tarshish. Pero dahil kay Jonah, God orchestrated a storm to wake him up. And I don't know who is this for. Sometimes God will orchestrate storms in your life to wake you up. To remind you of your assignment. That's not the destination. That's not the journey. That's not the boat that God intended for you to ride on. Because God's calling is not just for you. It's for God's glory. It is for His kingdom. The advancement of God's kingdom. So nung sumuway si Jonah, pumunta siya ng Tarshish, nagkaroon ng matinding bagyo. Lahat na ng mga tao doon sa bangka, kasama yung crew, nagdasal sa kanya-kanya nilang Diyos. Yung kapitan nag-roam, lumibot, nakita niya si Jonah natutulog sa ilalim ng barko. Pag talaga sumusuway ka, lagi ka nasa ilalim. Amen. Sumuway siya nasa ilalim. Ano ginagawa ni Jonah? Tulog. Habang lahat ng crew nagpapanik, si Jonah tulog. Kaya si kapitan ginising si Jonah. At sabi niya, what are you doing? Why are you sleeping? At least tumawag ka man lang sa Diyos mo. And alam na kagad ni Jonah back that day. Alam na kagad ni Jonah pagkagising niya. Amen. Na yung bagyo na yon ay epekto ng kanyang pagsuway. So nung sinabi ni Jonah, ako may kagagawan kung bakit bumabagyo dito. Ang sabi ng kapitan, sino ka ba? Taga saan ka ba? Anong country ka galing? Sabi niya, I'm Hebrew. And I am the son of the Lord. He was referring to Yahweh. He was referring to the God who created the heavens and the earth. He was referring to the God na naglabas sa mga Israelites from Egypt to the promised land. He was referring doon sa Diyos na humati ng Red Sea. At nung sinabi yun ni Jonah, sabi ng kapitan, oh no, what have you done? Tignan niyo, mas kilala pa ng kapitan yung kayang gawin ng Diyos. Kesa kay Jonah, yung kapitan nung nalaman niyang si Lord John yung humati ng Red Sea, sabi niya, what have you done? Buti pa yung kapitan, mas kilala niya pa yung kapangyarihan ng Diyos. Unfortunately, kesa kay Jonah, who tried to run away from God. O bakit nga ba yung kakilala natin parang si Jonah, no? They are trying to disobey. You know what I found out? I've been serving the Lord for 24 years. One thing that I found out is this. Kapag hindi mo ginawang goal ang pagsunod, hindi ka talaga makakasunod. Oh, kailangan maging part siya ng goal mo eh. Kasi kapag ginawa mong goal ang obedience, yung disobedience hindi option. Sana mga 6 p.m. Yun pala yun. Nag-guess ko na yung sinasabi ni Pastor. Bakit? Kasi pag goal mo ang pagsunod, ibig sabihin intentional ka sa gusto mong puntahan. May kilala ho ba kayo, I don't know if there's a better term for it, yung parang kaibigan na kaladkarin, kahit saan mo ayain. Sige, sama, BGC, punta ako BGC. Taiwan, punta tayong Taiwan. Swimming, punta tayong swimming. May kilala ba kayong mga kaibigan na ganyan? Yung madaling akayin? Kasi wala siyang planong puntahan nung araw na yun eh. Pero kung intentional ka sa gusto mong puntahan, kahit ayain ka sa kahit saan, pwede mong sabihin, may plano na ako eh. And naniniwala ko marami po sa atin madaling masway papunta ng Tarshish is because we don't have a goal of obeying the Lord in the first place. Kasi when you have a goal of obeying the Lord, nakaporma yung buhay mo na si Lord lang ang magiging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dedicated at committed ka na ibigay ang iyong buong buhay para sa ating Panginoon. Mahihirapan yung mga tao na isway ka na mali sa iyong purpose. Kasi alam mo, kapag sumunod ako, may pagpapala na ipinangako ang Panginoon sa akin. Everybody say, there's blessing in obedience. Naalala nyo 2 Sundays ago, sabi ng Lord sa atin, isa sa mga reason kung bakit hirap tayong sumunod, kasi alam natin, na kapag sumunod tayo, may mga ine-enjoy tayo ngayon na hindi na natin may enjoy. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Taas kamay. Pag sumunod. Okay? So gusto niyo yung outcome ng obedience. Ang outcome ng obedience, blessing. Ang outcome ng obedience, transformation. Ang outcome ng obedience, you are going to please the Lord. Sino sa inyo gusto niyo yung tatlo na yun? Blessing, transformation, and you want to please the Lord. Gusto natin. So gusto mo yung outcome. So lahat tayo gusto natin yung resulta ng obedience. Pero hindi pa rin natin ginagawa yung obedience. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto natin yung outcome ng obedience, hindi lang natin gusto yung outcome ng obedience sa atin. Kasi once sumunod ako, my life will be changed.
Ang presidente ng aking buhay, hindi na sarili ko. Hindi ako ang siga sa buhay na ito. Hindi ako ang masusunod sa buhay na ito. Ang Panginoon ang masusunod. Yun yung mahirap na part. Amen? Unfortunately, gusto natin yung outcome ng obedience, ayaw natin yung sacrifice ng obedience. May kilala ba kayo, may ka-office mate ba kayo, gustong ma-promote, hindi pumapasok? Doesn't make sense, isn't it? Di ba? Pag hindi nagtatrabaho, hindi nag-e-effort, hindi nagsasacrifice, pero gustong ma-promote. Who are you? Di ba? Parang hindi mo maintindihan. We like the outcome, we don't want what it will cost us kapag sumunod tayo. So ginawa ni Jonah, imbis na sumunod sa ating Panginoon, pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish, na masaya ng mas mahal, nag-travel ng mas mahal, nag-effort ng mas matindi. Ano sabi ng scripture? Habang nasa gitna siya ng kanyang pagsuway, verse 4, then the Lord sent, it is the Lord who sent a great wind on the sea. And such violent, iba sa inyo, kinabahan, Pastor, 16 version, nasa 4 ka pa lang ah. Okay, magala, hindi naman natin abutin yung 16. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose, that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and they cried out to their own God. Watch this. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. So nagpadala ang Panginoon ng bagyo para gisingin si Jonah. Nung nalaman ng mga crew ng barko na delikado yung kanilang barko na lumubog, ano ang kanilang ginawa ulit? Tinapon nila yung mga bagahe, yung bigat ng barko sa dagat. Which is, hindi ako seaman, hindi ako engineer, I think that's the logical thing to do. Para hindi lumubog, itapon mo yung nakakapagpabigat, right? Right? Ang question, based sa story na binasa natin kanina, nung tinapon ba nila yung mga bagahe, huminto ba yung bagyo? Hindi. Pero may ginawa sila. So, makaka-relate ba kayo dito na minsan, tinusubukan mong solusyonan yung mga storms sa iyong buhay, pero kahit anong bagay ang i-let go mo, hindi humihinto yung storm? In fact, sabi ng scripture, di ba nabasa nyo, naalala nyo, it gets rougher and rougher. Mas tumindi pa nga yung bagyo. Tinapon na. Logically speaking, kung gravity ang pag-uusapan, dapat at some point, kahit paano, di ba? Wala namang butas yung bangka. Pwede silang maligtas, at least man lang gumaang ng konti yung kanilang, come on, somebody. Right? Sinubukan nyo na ang lahat, ginawa nyo na ang lahat, tinapon nyo na ang lahat. Pero ganun pa rin, you are facing the same storm. And you are facing a problem that gets rougher and rougher. You know why? Kasi that storm is not naturally produced ng environment. God orchestrated that storm. Listen to me. That storm is spiritual. Yung alam minsan, kapag may problema tayo, hindi natin ina-assess, is this storm spiritual? Kasi ang spiritual storm hindi ma-address ng natural reasoning. Kahit itapon mo ng itapon yung bagahe, hanggat hindi mo tinatapon si Jonah, hindi hihinto. Because that is a spiritual issue. And many of us are struggling, frustrated, disappointed with the Lord. Lord, ginawa ko na po ang lahat, but there are storms in your life na hindi lang basta epekto ng maling desisyon. May mga storms sa ating buhay na ino-orchestrate ng Panginoon to wake us up, to alert us, na hanggat hindi mo tinatapon yung Jonah, hindi hihinto yung bagyo. You cannot address a spiritual storm with natural solution. Na minsan tayo, we are struggling kasi the anxiety that you felt, may mga anxiety na epekto at produce na mga natural circumstance that is happening around you. I admit that. I acknowledge that. In fact, hindi ko nire-recommend na kung may niresetang gamot sa inyo, ang doktor wag nyo inumin. In fact, ina-advise ko kayo na sikapin muna ninyong i-address in a natural solution, natural way. Pero napansin nyo ba, kahit anong gawin nyo on the natural, minsan may mga storm sa buhay natin na ayaw lumayas. Because that thing, that storm is not a natural thing. It is spiritually produced na masusolusyonan lang ng spiritual. Ang sabi ng scripture, yes, we agree na meron talagang mental health struggle, meron talagang mental health issue, but we also have to acknowledge na ang sabi ng scripture that the battleground is in the mind. So minsan, nagpaaraw ka, pero nandun pa rin yung struggle mo mentally.
So you tried a natural solution, but it doesn't work. Salamat sa tatlo. Amen. Kaya nung hindi nag-work, ang sasabihin sa'yo ni Satan, ano na nang mangyayari sa'yo? Satan will try to remind you and make you think that life is over. Sasabihin sa'yo ni Satan, the victory, it will not happen. There's no more victory in your life. Pero let me tell you this, if you will turn to the Lord, kung babalik ka sa Panginoon, He will give you hope. Hindi matatapos ang matinding unos na ito kapag tapon ka lang ng tapon ng mga bagahe, unless itapon mo si Jonah sa dagat, hindi magiging kalmado ang dagat na ito. Ano nangyari? Verse 15. So nung tinapon nila yung bagahe nila, hindi nag-work. Sino yung sunod nilang tinapon? Verse 15. Sabi ng scripture, so they took Jonah. So nagpalabunutan sila. Sino kaya ang dahilan kung bakit nagkaganito tayo? Charan, J-O-N-A-H. Jonah. So anong ginawa nila? Tinapon nila si Jonah overboard. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo itatapon yan? Alam niyo kung bakit? Ang susi kasi talaga, surrender. Ang susi kasi talaga, pagsuko sa Panginoon. May mga Jonah talaga sa buhay natin na kailangan nating isuko kasi hindi ito yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Hanggat hindi mo tinatapon ng mga Jonah sa iyong buhay. Jonah yan, matagal nang sinabi ng Lord sa iyo yan eh. Pastor, wag naman. I don't know about you, but I refuse to jeopardize where I am going by hanging on to the people who are not called to be there in the first place. So ginawa nila, tinapon nila si Jonah. Tingnan nyo, sabi ng scripture. He threw him overboard and the raging sea grew calm. So yung mga crew, nag-struggle pa sila nung una, nag-hesitate silang itapon si Jonah, trinay pa nilang sagipin yung bangka kasi nga kahit anong human effort mo, pag spiritual ang problem, spiritual ang solusyon. So tinapon nila si Jonah, pagtapon nila, wala to sa Bible pero sabi ng mga kapitan, confirmed. Okay, pagtapon nila kay Jonah, tumahimik. Wala, confirm. Okay, confirm. Siya nga talaga dahilan. Nangyari na ba sa buhay niyo yun? Nung kung kailan nyo tinapon, tsaka nyo na-confirm yun talaga ang cause. O sino kaya yung tinapon nyo dyan? Verse 16, watch this. And at this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord, and made vows to Him. Hindi ko na nilagay yung verse 17. Pero sabi ng verse 17, nung tinapon si Jonah, the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. A picture of Jesus Christ who was buried 3 days and 3 nights. So nung tinapon nila si Jonah, he threw him overboard. Pagkatapon niya, kinain siya ng malaking isda. Now, I don't know exactly kung anong klaseng isda yun. Definitely hindi goldfish. Or dilis. Probably a special fish designed for him only. I don't know. Pero ang sabi ng scripture, kinain siya ng malaking isda na ito. Now, kapag yung tao kumain ng isda, walang problema. Pero kapag yung isda kumain ng tao, yun, headline yun. Right? So, nung tinapon nila si Jonah, kinain siya ng malaking isda, by the way, na provided by God. Which is ridiculous if you think about it. Something's fishy. Kinain siya, na pre-provide ng ating Panginoon. At sabi ng scripture, iniswallow si Jonah, and for 3 days and 3 nights he was there. Now many are arguing, is this really, Pastor, ito ba talagang buhay ni Jonah is a literal story? Talagang kinain siya ng isda? Well, I think it is because si Jesus kinote mismo yung story ni Jonah in Matthew 12, if I'm not mistaken, if I remember correctly. In Matthew 12, kinote ni Jesus Christ yung story ni Jonah. So kung kinote ni Jesus yung story ni Jonah, it's probably true kasi or else Jesus is a liar. Na literal na nung tinapon si Jonah, kinain siya ng malaking isda. Listen to me. Deserve ba ni Jonah na mabuhay pa after niyang sumuway sa ating Panginoon? Maaring hindi. Pero tignan mo nga naman ang Diyos. Kahit na sumuway ka, magpo-provide pa rin siya ng bangka, ng isda called grace, na magdadala sa iyo mula sa pagsuway mo hanggang sa pagsunod mo.
Alam mo nangyari? Niluwa siya ng isda. Nakarating din siya eventually sa Nineveh. Tumakas siya, pero nakarating pa rin siya sa Nineveh. Question, kung ayaw mong sumunod, ikaw bahala kay Lord. Pero ikaw ang mamili. Sa pagsunod mo ba, gusto mo diretso ka na ng Nineveh gamit ang bangka? O pupunta ka ng Nineveh sa pamamagitan ng tiyan ng isda? But either way, dadalhin ka ng Panginoon sa destination mo. Either way, dadalhin ka ng Panginoon sa totoong assignment mo. Pagdating ni Jonah, ang iksi ng preaching niya, repent! In 40 days, God will destroy Nineveh. Pang! Drop mic. Tapos. Kung sinunod lang ni Jonah yun, mas madali sana. Hindi sana siya nakalbo. Alam niyo, may malaking possibility na kalbo si Jonah kasi ang sabi nila, yung fish na posibleng kumain kay Jonah is actually nagpo-produce ng acid na nakakapagpalagas ng buhok. So probably habang 3 days and 3 nights nalagos yung buhok niya, yung bigote niya, lahat ng buhok niya. Kaya pagdating niya sa Nineveh, biglang naniwala ang tao, ay kapanipaniwala, wala na siyang buhok. Okay, hallelujah. Ano yung sabi ng scripture? Nung pumunta siya sa Nineveh, nag-preach siya ng repentance. Repent, for in 40 days, God will destroy Nineveh. Naniwala sa kanya yung hari, naniwala ang lahat ng tao, pati aso nag-fasting. Pati mga hayop nag-ayuno. Because they believe in the power of God who Jonah served. Hindi sila nagdalawang isip. Hindi sila nag-hesitate. Because they've realized you cannot run away from God. In fact, kung titignan nyo talaga ang buong storya ni Jonah, even Jonah knew. Alam ni Jonah, hindi niya matatakbuhan ng Diyos eh. Kasi nung nandun na siya sa loob ng tiyan ng isda, kino-quote niya pa yung Psalms. So most probably nauna yung Psalms kaysa kay Jonah. He was quoting Psalms. Na yung kino-quote niya dun sa book of Psalms is that, Lord, hindi talaga kita matatakasan. Wherever I go, you were there. He knew it. Alam niya, memorize niya eh. Because he was quoting Psalms. He knew it bago siya sumuway. But he disobeyed anyway. At nung sumuway siya, dinala pa rin siya ng Panginoon sa Nineveh. Kasi doon talaga siya gustong papuntahin ng ating Panginoon. My friends and family, I say this with all humility, with all concern and love. Run all you want, but God will going to be faster than you. Mas mabilis tumakbo ang Panginoon sa iyo. The grace of God will catch up upon you. At kahit gaano ka masalimuot ang iyong buhay, bumalik ka lang sa ating Panginoon. He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Hindi ang mess na ito makakapag-disqualify sa iyo. Hindi ang heaviness ng pain na nararamdaman mo ang makakapag-disqualify sa iyo. In fact, yung heaviness of pain na nararamdaman mo will produce humility that will bring you to the next level of your life. But I believe with all my heart that God wants us to have a good life. He wants us to walk in the fulfillment of His promise. Gusto ng Diyos ma-enjoy natin yung lahat ng blessing na ipinangako niya. But you have to choose. Choose Nineveh. Choose Jesus. Choose life. Choose blessing. Every single day of your life, my friends and family, bawat araw na lilipas, you have to make a decision. Do you want to handle this your way? Or you want to follow God's way? It's your choice. And I want to encourage you to obey the Lord. There is a cost of following Jesus, yes. But there is a greater cost of not following Him. God is a good God. Natutuwa ako sa Panginoon because our God is a God of second chances. Sa kabila ng hindi deserve ni Jonah, na mag-provide pa ang Lord ng fish sa kanya sa gitna ng kanyang pagsuway. God is so gracious. He's gracious enough to save him and bring him back. Alam ko marami sa atin parang si Jonah. Sinusubukan nating takbuhan ang pagtawag natin, ang assignment natin. O kaya naman may pinapagawa ang Diyos sa iyo, pinapaiwan, pinapadagdag ang Panginoon sa iyo na hindi mo magawa. May assignment ang Diyos sa iyo na hanggang ngayon hindi po pa rin po magawa. May mandato at purpose ang Panginoon sa iyo na hindi mo malakaran. But I want to encourage you this because I want you to save some time. Don't waste that time. Follow the Lord. And you will never regret following Jesus. Because when you obey, He will always open the way for you. Huwag ka matakot sumunod. Huwag ka matakot sumunod. Bubuksan ng Diyos ang maraming pintuan, ang maraming bintana para maranasan mo ang lahat ng pagpapala
na meron sa ating Panginoon. You know, I was talking to a lot of people this week, and one of our volunteers in one of our mission stations in Dumaguete has reached out to me. Sabi niya, Pastor, maraming pong salamat. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ko naranasan yung blessing na nararanasan ko ngayon noon. Pero nung sumunod ako sa Kanya, nung una, sobrang hirap. Ang dami niyang tinanggal, ang dami niyang inalis. Akala ko nga mali yung desisyon kong sumunod sa Diyos. Muntik na akong sumuko, muntik na akong bumalik, pero salamat po sa Panginoon, nagpatuloy ako. Nung nagpatuloy ako, nagulat ako, Pastor. Kasi hindi ko ine-expect na yung mga pagpapalang dinidesire ko lang, nararanasan ko na ngayon. Hindi ko sinasabi na kapag sumunod ka, bigla ka magkaka 10,000 sa bank account mo mamaya. Pero ang aking sinasabi, when you obey, kapag sumunod ka sa Panginoon, He is going to fulfill what He has promised in your life. Yung kaakibat ng lahat ng pagsunod na yon, yung epekto ng lahat ng pagsunod na yon sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, hindi papayag ang Diyos na hindi niya po yun tuparin sa inyong buhay. Amen? As sabi ni David, I've been young and I've been old, but I've never seen the righteous forsaken. Hindi ko nakita ever na mga taong sumunod, ang mga taong matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Take care of His kingdom and God Himself, the King of Kings and the Lord of Lords, will take care of you.